Ang sabi nga dito, tinakasa na ni Sara Duterte ang kasong plunder na takot ayaw makulong, kaya't biglang nag-alsa baluta. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Kasabay ng paglabas ng kasong plunder laban ho kay Sara Duterte, ay nang malaman niya ho ay biglang umalis papuntang ibang bansa. Nako ho, mga kaibigan, latest update tungkol dito kay Sara Duterte. Ang mainit pong usapin ngayon na ito ay walang kawala ho dito. Sabi nga ng ombudsman, hindi sila tatanggap ng motion to dismiss. Sabi nga ng ombudsman, hindi sila tatanggap ng motion to bill. Ay walang kawala ho ito. Kaya siguro ito ay biglang nagdesisyon si Sara Duterte. Biglang lumayas ho eh. Wala na ho sa ating bansa at sakay ng eroplano papunta po dyan sa ibang country. Ibabahagi ko po sa inyo ang kabuuan yan. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, road to 300k subscribers na po tayo. Maraming salamat. Ito po, mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo itong biglang galawan. Sabi nga ng marami ang nagbibigay ng kanilang public opinion na itong si Sara Duterte ay biglang tumakas nang malaman niya na kasong plunder ang kinakaharap niya ay ayaw makulong dahil walang piyansa ho ito. Mas mabuti pa ho ay bahagi ko po sa inyo. Inihayag ng Office of the Vice President na nasa Australia ngayon si VP Sara Duterte para sa isang personal trip. Sa statement na inilabas ng OVP, sinabi nito na dadalo ang Vice Presidente sa Free Duterte Now rally na gaganapin sa Melbourne sa darating na June 22. Ayan mga kaibigan, kumpirmado nasa Australia. Tama ba ako nasa Australia, no? Ito pang katibayan na umalis si Sara Duterte papuntang ibang country. At marami po ang nagtatanong nito. Marami po ang ika nga po nagtataka kung bakit biglaan ang kanyang pag-alis. At bago po tayo magpatuloy, gusto ko munang hingin ang inyong panig. Ano po ang masasabi nyo in reaction dito sa biglaang pag-alis ni Sara Duterte? Yan po sa comment section ay karapatan nyo ho na magbigay ng anumang public opinion. Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong matakot dahil ang isang public opinion nyo po ay importanteng mahalaga at ini-spread po natin yan at nang sa ganun po makatulong dito ho sa ika nga po anumang galawan ni Sara Duterte na ika nga po hindi kanais-nais bilang Vice Presidente ay makontra po natin sa pamagitan ng tulong ng inyong public opinion. Kaya't ini-spread po natin yan mga kaibigan. Ito ho, ibabahagi ko po sa inyo ang katibayan pa na biglang pag-alis. Nandiyan po sa screen aking pinakita buhat sa News 5. Ito ho. VP Sara sa Australia ay nasa Australia pala mga kaibigan. Ano ang sinasabi? Kasalukuyang nasa personal trip. Ay personal trip pala ni Sara Duterte. Andalin sabihin personal trip. But yung pamasahe ay pamasahe ng gobyerno, ng iyang security ho. Ika nga po ay pinapasweldo ng taong bayan, di ba? Saka po natin tatalakayin. Pagkatapos nito, bigyan natin counting komentaryo. Kasalukuyang nasa personal trip patungong Australia si Vice President Sara Duterte para dumalo sa Free Duterte Now rally sa June 22 sa Melbourne. Anunsyo ng Office of the Vice President. Ipapakita ko po. Nandyan yung ika nga po galing sa yung statement. Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia and will be attending
the pre-Duterte Now rally schedule for June 22, 2024, 25, Melbourne. Nandiyan po. Vice President Sara Duterte ang nakalagay ho. Nako, ay matindi ho ito, mga kaibigan. Ano po ang reaction? Bilang ako nga po ay kaunting survey lang, mga mahal kong taga-subaybay. Baka ako ay nakakalimot. Bilang Vice President si Sara Duterte, ano po ang nagawa niya na sa Republika ng Pilipinas na pakikinabangan ng taong bayan? Isa nakikita ko, wala ko itong nagagawa. Pagdating ho nito, tataas pang rating ho nito. Di po ba? Talagang matindi. Tataas ang rating niya ho, dahil yung nagbibigay ng rating sa kanya ay kakutsaba niya at kasangkot. Kaya tumataas ang rating. Saan ka makakakita? Vice Presidente na lamierda ng lamrenda, hindi nagtatrabaho, ay tumataas ang rating. Ang dahilan ho, dahil kasangkot yung nagbibigay ng ratings. At ang tatanungin lang ay taga Davao, yung kapitbahay at kaibigan. Ganyan ho. Mga kaibigan, marami ho nagbibigay ng anumang public opinion dito. Ito po ay karapatan nilang magbigay ng public opinion sa comment section, sa post na ito. Ayan. Babasahin ko pong isa-isa. Ang sabi nga dito, tinakasa na ni Sara Duterte ang kasong plunder na takot ayaw makulong, kaya't biglang nag-alsa baluta. Yan po ay public opinion. Karapatan nyo pong magpahayag niyan. Ito pa, anniversary. Anong tawag dito? Wala nang ginawa kundi puro pansarili. Tapos hingi pa ng confidential funds. Kung di pa rin nag-iisip botante. Tama. Ang sarap talaga ng walang cabinet posisyon. Ang libiyahe. Dapat na talagang matanggal yan. Pasahod ng bayan. Ang dami ho dito ng against. Ay di pwede natin basahin lahat. Kukulangin po tayo sa oras. Mga kaibigan, ang gusto nating ipunto dito, wala po sana tayong pakialam dito. Ano bang pakialam dapat natin kay Sara Duterte? Kung hindi ho ito Vice President, wala ho tayong pakialam dito kung ito ordinaryong tao. Pinapakailaman po natin ito at karapatan natin, ikaw at ako, taong bayan. Karapatan po natin na pakailaman ito dahil taong bayan ang nagpapasuldo ho dito. Pinapasuldo nyo ho. Pinapasuldo ng taong bayan sa pamamagitan ng tax. Iniipon-ipon ho yung tax. Tapos ipapasuldo natin kay Sara Duterte. Tapos ganyan ho ang supli. Pa-travel-travel na buti kung pagdating ho sa Republika ng Pilipinas, pag galing sa travel ho, ay may dala po na magandang balita na kapakipakinabang. Ay testingin nyo ho ito, hindi po ito sasala. Pagbalik ko nito, galing diyan sa kanyang travel, may dala hong balita na fake news laban sa gobyerno. Galit na galit. Mag-iimbento ho yan ng anuman salita laban sa gobyerno. Pagbalik niyan, saan ka nakakita ng Vice President na ganyan? Only Sara Duterte. Only in the Philippines. That is the first time na ganyan ho ang Vice Presidente. Mga kaibigan, datapwat nasabi nga natin na itong si Sara Duterte ay biglang tumakas ng dahil dito, natakot sa plunder case o sa impeachment. Yan ho ay pawang public opinion na karamihan ho nagbibigay ng anumang public opinion na tinakasan na ang plunder at ang impeachment. But may mga kaibigan, public opinion yan. Abangan po natin ang pagbalik nito. Mga kaibigan, may dalang balita ito na fake news. Mga kaibigan, na walang ika nga po'y ibang dala ito kundi basura pagbalik. Isang like ko sa video na ito. Maraming